Kamusta? Welcome sa Boy Langoy TV. Kung gusto mong panoorin ang mga kaganapan ng video na to, mag-like and subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayong araw kami ay nagkakarga ng yelo, para ready na kami sa araw ng aming schedule sa paglalayag patungong Pasifiko. Kinakailangan din sa pagkakarga ng yelo, may isang taong humawak sa hose sa loob ng bodega, para ayos pagkalagay yung yelo, tapos idiin din yung mga yelo sa gilid para siksik sa laman yung bodega. Nung napuno na lahat ng bodega, kinabukasan, kami ay isa't isang umalis sa pantalan ng mga Goy Bislig City, Surigao del Sur. At nung nakaalis na yung carrier namin, kami na naman yung sumunod na umalis sa pantalan, kasabay ang maliit na light boat. Nakaalis na nga kami sa pantalan ng mga Goy Bislig City, dali-dali naming hinabol ang aming mga kasamahan, para sabay-sabay makarating sa aming location na pupuntahan. Dahil hindi namin kayang maabotan, dahil sa mabilis ang kanilang takbo, kaya tiningnan ko na lang yung sikat ng araw, na kay ganda at napakalinaw ng dagat. Kaya kita-kits na lang tayo sa Pacific Ocean, dahil mahigit pang 2 araw, ang aming tatakbuhin, kaya samahan nyo kami sa hilaan ng lambat mga kaboy langoy. Nung nakarating na kami sa aming spot, kanila akong pinalipat sa maliit na sasakyan. Ang tawag sa amin ay light boat. At napaka-kulimlim na panahon at may kunting ulan. Ang isa kong kasamahan naman ay namimingwet ng mga black leather jacket fish. This way! Ang dami na palang naipong black leather jacket fish itong aking kasama. Itong mga black leather jacket fish ay dito ito nakasilong sa mga lubid na kumpol-kumpol. At ipapakita ko sa inyo yung mga lubid na kumpol-kumpol. Ito na yung lubid na kumpol-kumpol, at yung nakakita ay isang maliit na bangkang taga-Sukuro. At gusto nila na aryahan namin daw ng lambat dahil sa maraming isdang nakasilong nito. At pumayag naman kami, dahil sa mayroon naman talagang isda nakasilong sa lubid. Habang tumatakbo ang oras mas lalo pang umitim ang palibot sa Pacific Ocean, at biglang umulan naman, kaya pumasok na lang ako sa aming bahay pahingahan. Hindi pa rin tumigil ang isa kung kasama sa pamimingwet ng black leather jacket fish, kahit na may ulan. Inilipat na pala niya sa malaking lagayan, dahil sa di na magkasya sa dating lalagyan tong black leather jacket fish. At hinagis na naman niya yung pamimingwet sabay sabi pang bigas at allowance. Sa ilang minuto ng paghihintay, kinain na nga ng isda, kaso yung isdang kumain ay isang maliit na black leather jacket fish. Sa aking pag-aabang sa kanya, ay dun ko naisip na nababasa na pala ako. Nadamay sa kanyang pagsisikap kaya hindi na ako nagpatinag sa kanyang huli. Ako ay tumulikod at iniwan siya. Sa aking pagpasok, nakita ko ang maamong mukha ng aso na napakalungkot. Dahil sa ulan di siya makapaglaro. At bigla na lang nag-alarm yung fish finder namin, dahil sa mayroon siyang naded-itik na isdang nakasilong sa lubid. Hindi gaano karami yung isdang nadiditik ng fish finder, kaya bukas na yung final, kung ilang tulanadang isda ang mahuhuli. Kinabukasan naglatag na nga kami ng lambat, sa oras ng 4:10 AM ng umaga, medyo madilim pa kami kung maglatag ng lambat, hindi nakikita ang buong lambat kaya yung pabigat lang ng lambat ang binagyuhan ko.
Binati ko ang aking mga kasama, na magandang umaga at sabay kaway-kaway ng kamay. At wala man lang nag-reply sa akin ng magandang umaga, kaya inutusan ko na lang sila na bilisan sa paghila, sabay talikod hanapin ang isda, at nakita ko ang isda sa aking pagsisad, ako ay namangha sa isda, dahil sa kanilang ikot ng ikot, nakagawa na sila ng hugis buhawi, nakakamangha talaga at ikaw ay mapapaisip kung para saan ang kanilang ginagawa. Kunti na lang at malapit na kaming matapos sa paghila ng lambat, dahil binibilisan na ng mga kasama ko, at yung langit unti-unti nang umitim mukhang uulan na naman. Yung mga isda ay unti-unti nang naiipit ng lambat, at ang lalaki ng isda 4 na kilos bawat piraso ng tulingan, at mukhang mahihirap sa pagbili ang walang kaya nito dahil sa sobrang laki. Hinila na pataas yung lubid para mainakyat na ang pataw ng lambat, para wala nang makaligtas na isda, at tiningnan ko rin yung isda, kung ilang tons ang huli namin ngayong umaga, at sa aking estimated ay may huli kami na 4 tons, pero estimated pa lang yan sa tib-angan na yung final. At deko akalain pala, na malalaking tulingan ang nakasilong sa lubid na palutang-lutang. Lumabas na ako sa loob ng lambat, dahil hindi tayo pwede magtagal sa loob ng lambat. Kapag ganito kalalaking tulingan na huhuli, baka tayo masundot ng tulingan at matamaan ang itlog marpang madisgrasya. Kunting pagdudusa na lang at matapos na, yung carrier namin ay nang aabang lang sa gilid. Para pag natapos na kami sa paghihila ng lambat, di na gaano kalayo ang carrier namin at malapit lang sa pagdikit ang carrier sa motherboard. Dito kuna naman silang inutusan sa paghila ng lambat, dahil medyo tinamad na. Okay, dungan, bira, dungan. Bira na naluwag, bira. Leg, habis na human. Habis na branso. Nung natapos na sa paghila ng lambat, sumisid muna ako sa ilalim ng motherboard. Tiningnan ko, kung maayos ba pagkakumpol yung isda at okay naman. Mukhang aabot sa 5 tons yung huli namin, at ang daming ilak sa ilalim ng motherboard, tapos kabilang gilid ako ng motherboard umakyat. Sa pag-akyat ko, mayroon pala kaming bisita na mga taga-Barobo, at sila ay may ambag sa lubid. Dahil yung kanilang batang ay inipon namin sa lubid, dahil nasa malapit lang ito, kaya inipon namin. Matapos ko silang ma-entertain, ako ay lumapit sa simbadaan ng isda. Pagkatapos makadikit ng carrier, ni-ready na nila yung napakalaking sibot. Pagkatapos na nilang i-ready yung malaking sibot, inariya na nila agad para makapagsimula na. Sa una naming sibot, mukhang kunti lang yung laman, dahil hindi maayos pagka-arya ng sibot, at parang 100 kilos lang yung laman. Kilit-kilit, luwag kayo. Pagkatapos mabuhos yung isda sa budiga,
Agad akong lumapit sa carrier para makatulong sa gawain ng aking mga kasama. Sa aking paglipat, tiningnan ko agad yung budiga at may laman na palang kalahating isda. Bale pangatlong sibot na ang naibuhos na namin sa budiga. Pagkatapos pina-shoutout ko ang aking mga bisita na taga Barobo. Oh, shout out to. Oh, shout out sa uyab nga maparahubog. Kamu. Shout out sa Terminal. Terminal Finansyo. Ora, loya po rin mo. Oh. Shout out din kapaso. Oh. Kayo, kakatugod pa ba rin patahan eh. Wala, magtanaw ra ko sa kwan. Wala ka shout out na ko. Oh. Shout out ko sa mga kailan ako diya. Amazing. Makailang nga mapag-makintihan nagkaroon. Imo. Kare. Ang imong release. Puro ba taga Barbo? O kare. Nakay ko. Nanubid na. Shout out sa mga kwan, Team Tango, Ubloy. Nakay channel. Wala. Ala, really naman na ya. Nung natapos na silang mag-shoutout at magtawanan, lumapit na naman ako sa budaga. Dahil sa sobrang layo ng sibot sa budiga, natagalan kami sa pagbuhos ng isda. At yung sibot ay patalon-talon, dahil sa dala ng alon, pag ganito palagi yung pagmaniobra sa sibot masisira yung isda at mapisa. Kaya kinakailangan ng pagtulong-tulungan sa pagtulak, at sa paghila yung lubid ng sibot, para maasinta sa butas ng budiga. Hey! PC ba, PC? Wama rin na tulungo. Kayo ay magkayang bumoy. Gibira mas. Sige, kara. Oh, play kau. Play. Kara. Nagkahirap-hirapan, ang bumoy biranan. Agarihan naman ito. Oh, shout out pas. Shout out pa. Yeah, shout out sa bata. Nung nabuhos na nga yung isda sa budiga, aming isinunod binigyan ng isda yung may-or ng lubed na kumpol-kumpol. At kanila nang binibilasan sa pagpasok ng sako yung mga isda, at ito yung kanilang persento sa lubid na kumpol-kumpol. Isda ang kanilang hinange sa amin na persento, kasi pag persento sa binta, lagi daw, dahil mura ang isda sa Surigao. Kaya mas mabuti ng isda ang hingiin nila, dahil mahal sa kanilang lugar sa Sukuro. Sa isang bangka 3 silang nakasakay, kaya sabi nila, pagtapos na itong ipasok sa sako uwi na daw sila dahil puno na ang kanilang budaga. Sinalad na namin sa sibot yung isda dahil kunti na lang yung natira, at inutusan ko sila na hilahin yung lambat para mas lalo pang bababaw ang isda. Yung mababaw na ang isda, minimikos-mikos ko kaagad itinulat papasok sa sibot, at ang dami pa palang rainbow runner na natira. Ito ay persento din sa ambag ng lubid na palutang-lutang, bali 2 bangka ang aming binigyan ng persento. Pagkatapos nilang mabigyan ng isda, tumabi muna sila dahil may sibot na dadaan. At ako ay lumipat na naman sa carrier. Ang kasunod na sibot ay amin ng Kenorga sa carrier, dahil sa sila ay tapos ng nabigyan.
At pagkatapos ng lahat ng trabaho namin, naghiwalay na kami ng motherboat. At nilapitan ko yung mga taga-Sukuro, pinapa-shoutout ko muna sila. Ah. Tigasa mo. Puro. Goro sa ikuan. Sa ikuan Simbangka. Dimil. Ardimil. Nagsara po ako Andre ba? Abot paanod. Karagay. Karon makagi. Ay. Yan na lang magpapagsoot kay. Oh, hindi na kayo shoutout oh. Wala lagi. Wala lagi. Sila kay Walis Tonto. Oh, kani basig daghang kuyab ni. Kay warag tisi-tisi may tawanan ni oh. Kani. Ikaw basig daghang shoutout. Sa mga Rodimil family, sa mga kaubaran na songkoy. Ora kayo ko. Ha? Oh, video ba? Ay, kuan. Pasayo. Kaya hanggang dito na lang, kita-kits na naman tayo sa susunod na episode. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days, and the better days